Hello everyone, ako nga pala si Mark, and ito yung aming first video about sa Java programming. Hit file, then new project, Java. Dito sa right side yung Java application, hit next, then lagay natin yung project name, hello world. Finish. So after nyan, si NetBeans IDE is automatically gagawa siya ng ganito. So before nyan, tanggalin muna natin tong nasa loob ng ating public class. Siguro nagtatanong kayo kung anong meaning ni public class. So parang ganito yan eh. Sa Java kasi, lahat nag-start siya sa class. So, kung walang class, wala kang Java. Kasi si class yung nag-hold ng data, tsaka lang mga information, anything, tsaka yung mga executable codes kung tinatawag. Kung mag-run tayo ng program, i-run din natin si class. Ngayon, kung nirun natin si class, tatawagin niya si method na main. Then, mag-run na ng normal yung program na ginawa natin. Depende na lang kung wala siyang error. Method is basically a recipe in how you want to run your program. So ngayon, ang unang gagawin ng computer mo, kung i-run niya yung Java program, hanapin niyo yung method na main. Ngayon, kung hindi niya makita si method na main, wala siyang magiging idea kung saan siya mag-start. Kumbaga, si method na main, siya yung parang pinaka mahalagang part sa ating class na ginawa. So, ano muna yung layout ng main before natin siya gawin. So, di ba kanina sinabi ko na yung method is a recipe kung paano nag-run yung program natin. So, let's pretend we're writing a method now. So, let's say meron tayong method na tinatawag na how to be a millionaire. Oops. Then, bracket. Sample lang yan. So, ngayon, sa loob ng method natin is lahat ng steps para maging millionaire ka. For example, the first one is get $1 million pesos. Then, syempre, kapag milyonaryo ka na, do not pay tax. Then, after nyan, build a business. So on. But again, ito yung tinatawag na ito yung tinatawag nating method header.
Then, yung instruction kung paano mo gustong gawin yung mga bagay-bagay, this one is called the method body. So, ang tawag sa kanila, syempre, wala mo na, is method. So, now, alam nyo na kung paano magbinyag ng name kay method, tsaka kung paano maglagay ng statement sa loob ng method. So, let's proceed in how to create basic method. So, di ba kanina nabanggit na kailangan natin ng main method. So, i-type natin public static main void main open parenthesis, then sa loob niyan is lagay ka ng strings args open close na square bracket, then open curly bracket, then close curly bracket. Excuse me. Just pay attention in the main method right here. Huwag yung pansinin yung yung itong mga to. Kasi sa mga hindi natin muna siya kakailanganin ngayon i-explain. So, sa mga susunod na video, may intindihan natin siya. So, mahalaga din naman yan si public static void, etc. Pero, hindi na natin papahabain. Kumbaga, in progress na tutorial, malalaman nyo din kung ano yan. Ngayon, meron lang name yung method natin. Lalagyan na natin siya ng set of instruction. Ang gusto lang naman natin mangyari is magpiprint siya ng something sa screen. So, type natin is system.out.println or println, then open close parenthesis. Oops. Asan ka na? Ayan. Semicolon, then lower. So, ito yung ginawa ko. Si println, siya yung built-in method. Nagawa nito, piniprint niya yung line na nasa loob ng open and closed quotation. Then, after nun, magpiprint siya ng next line. Baka magtaka ka kung bakit naglagay pa tayo nitong system.out, print line lang naman yung gagawin natin. Si println kasi isa siyang versatile method. Pwede ka kasi mag-println sa mga database, or mag-println ka sa network, or mag-println ka sa other things. Pero ngayon, ang gusto lang natin mangyari is mag-print siya ng system. So, lagay natin system.out.println, then kung ano yung nasa loob ng ating println. So, after nyan, test natin kung gumagana yung program na ginawa natin. So, let's build the main project. So, hit natin tong martilyo na yan. So, papansin natin nagbabuffer siya sa baba. So, build successful. Then, hit natin tong run main project. So, yun. Ilabas niya yung gusto nating output na hello world. So, ganito yung process niya. Unang-una,
nila natin si public class na hello world. Ngayon, si hello world, hinanap niya si method na main. Method na main. After nyan, sa loob ni method main, meron tayong instruction na kailangan mong mag-print ng line na hello world. So, after niya i-print yung hello world, nag-end siya sa ating method. After niya i-end yung ating method, nag-end siya sa ating class. So, yun yung parang ending ng ating program. Kumbaga, after ni hello world, wala naman na tayong ibang binigay na instruction. So, ang ginawa niya, automatically niyang in-end.